Give us a good heart, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga puso namin ay maging mainam na lupa, O Diyos, na kung saan ang inyong mga salita ay patuloy na maitanim at magkaroon, Panginoon, ng bunga. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. O Diyos, Ikaw po ang aming kailangan at Ikaw po ang ninanais ng bawat isa sa amin na maranasan sa umagang ito. Kausapin mo kami at nawa, Panginoon, ang inyong biyaya at ang inyong salita, O Diyos, ay patuloy naming maranasan. Sa inyo po ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus sa buhay, magpakailanman. Amen and amen. Again, pakitapik naman yung katabi mo. Okay. Pakisabi, huwag kang matulog. Okay? Ito yung pangalawang linggo sa buwan ng Enero, taong 2024. Okay? Tagalog na Tagalog, no? Oo. Simula kasi kanina, naka-English tayo. Nag-Tagalog muna ako. Okay? But then, kamusta yung inyong bagong taon? How's your year? Oh, sabi nga ni Kayla kanina, doon sa mga dumaan sa ating pag-aayuno, marahil yung iba sa inyo ay first time, pero kamusta yung inyong naranasan? No? Kamusta yung pakiramdam na ang Diyos yung ating nakaniig during that time? Alam niyo po, isa sa pinakamagandang experience ay yung maranasan natin yung presensya ng Panginoon, especially sa taong ito. The Lord will give us breakthroughs sa buhay natin kung tayo ay nakay Kristo. Tanging ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Tanging ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Tanging ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan kung tayo ay nasa Panginoon. Again, ninanais ang Diyos na ang bawat isa sa atin ay dumepende sa Kanya. God wants us to depend on Him most of the time. Parang kanina, di ba? Ang katawang walang ulo, itinuturing na patay. Si Kristo ang ulo ng simbahan at tayo ang kanyang katawan. Without the head, we cannot do nothing. Without Jesus, we are nothing. Yun yung title ng message natin ngayong umagang ito. That without Jesus, we are nothing. Kung wala si Jesus, tayo ay walang kabuluhan. John chapter 15, verse 5 says, I am the vine, and you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ulitin ko. Jesus says, apart from me, you can do nothing. Kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon, tayo ay walang kabuluhan. Hindi po natin kayang magpatuloy sa buhay kung tayo ay malayo sa Panginoon. Pwede mong sabihin, Pastor, naranasan ko namang malayo sa Panginoon pero nabubuhay naman ako. Totoo yun. Pero ang tanong, ano ang kabuluhan ng buhay kung wala ang ating Panginoong Hesus? Apart from Him, we are nothing. Wala tayong kabuluhan. Para tayong mga buhay na patay. Alam niyo yun? We're walking on the street but still we are dead in sin. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, tayo ay binigyan niya ng buhay, tayo ay binigyan niya ng kalayaan dahil siya ang buhay. Acts chapter 17 verse 28 says, For in Him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are His offspring. Imagine niyo yun, nang dahil sa Diyos, nang dahil kay Kristo, tayo ay nakakapamuhay ng may kalayaan. Pastor, malaya naman ako kahit wala siya. Totoo yun. Malaya ka nga, di ba sabi ko? Kaya lang,
para kang buhay na patay. Would you imagine, para kang zombie? Literal na zombie. Naglalakad ka pero yung buong pagkatao mo patay. Bakit? Dahil walang Kristo sa buhay natin. We need Jesus. Mga kapatid, kung hindi dahil kay Kristo, lahat ng bagay walang kabuluhan. Naniniwala kayo doon? Na kung hindi dahil sa Kanya, hindi mag-e-exist lahat ng nilikha dito sa mundo. Dahil sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nalikha. Colossians chapter 1 verse 7 says, He is before all things. In Him all things hold together. Colossians 1:7. Okay? 17, sorry pala. Colossians 1:17, sorry. Colossians 1:17, He is before all things, and in Him, all things hold together. Nang sa pamamagitan niya, ang lahat ay nagsimula. Ang lahat ay nagkaroon ng kabuluhan. Ang lahat ay nagkaroon ng buhay. Doon pa lang sa 3 unang talata, gusto kong makita ninyo na kung wala talagang Panginoon sa buhay natin, kung hindi tayo sa Kanya didepende, mawawalan ng kabuluhan ng ating mga buhay. Now, let's start to analyze ano yung situation mo ngayon. Kanino ka nakadepende? Sino yung pinangahawakan mo? Sino yung nagiging source of life mo araw-araw? Kanino ka umaasa? Dahil alam nyo, mismo ang ating Panginoong Hesus, sinabi itong katagang to. In John chapter 5 verse 30, ganito yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. John chapter 5 verse 30. The Lord Jesus said, I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore, my judgment is just, because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Imagine ninyo, even Jesus said, na hindi niya kayang gawin anuman yung bagay na pinagagawa sa kanya ng Diyos, sapagkat siya ay tumutugon lamang sa kalooban ng Diyos. Kung mismo ang ating Panginoong Hesus sinabi ito, na kung wala yung pagsama ng kanyang Ama, siya ay wala. Walang kabuluhan. Maging tayo. Kung wala ang ating Panginoong Hesus, tayo ay mawawalan ng kabuluhan. Alam ko po tayo ay namumuhay na mayroong pagsunod at pagkatakot sa Panginoon. Ngunit mga kapatid, gusto ko lang pong linawin na sa lahat ng ating gagawin, sa buhay na meron tayo ngayon, sa buhay na tangan-tangan natin ngayon, ang lahat ng ito ay patungkol sa Kanya. It's all about Jesus. Hello? It's all about Him who create us. It's all about Him. Kaya kung ano man yung pinagkakaabalahan natin ngayon, yung buhay natin ngayon, yung plano mo ngayong taon na ito, kung hindi mo isasubmit sa Panginoon yan, yung mga bagay na yan, magkakaroon ng problema. Kung hindi depende ka sa kakayahan mo, then ito lang ang masasabi ko. Expect disappointments in life. Bakit? Limitado tayo. We cannot do things on our own. We need Jesus in our life. Kailangan natin yung Panginoong Hesus. Kasi kung walang Panginoon na magbibigay sa iyo ng lakas, kung walang Diyos na magbibigay sa iyo ng kakayahan, walang Diyos na magbibigay sa iyo ng katalinuhan, ano na lamang ang iyong magagawa? Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, tayo ay walang kabuluhan. Philippians 4:13, one of the famous verses that fall
says, ano sabi niya? I can do all things through, kanino? Through Christ who gives me strength. So, ibig sabihin, ito ay lahat nangyari dahil sa pamamagitan ni Jesus. Wala tayong i-credit sa sarili natin. Kung hindi dahil sa sagana at biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy ngayon. Amen? He is the reason why we are living today. It's because of Jesus. And we need Jesus more. Alam niyo yun? Sabi ko nga kanina, during our devotion time, gusto kong maramdaman ninyo, ano yung nararamdaman ng psalmist? Di ba? Ano yung pakiramdam niya? Bakit ganun na lang yung pagnanasa niya na maranasan yung Panginoon even though that He is in the midst of trials, persecutions in life, testings. Alam niyo kung anong dahilan? Kasi gusto niyang maranasan yung Panginoon. Amen? Gusto niyang, alam niyo yun, gusto niyang ma-meet yung presence ng Lord even though na hindi okay yung sitwasyon niya. Bakit? Wala siyang ibang kailangan kung hindi ang Panginoon. Tayo ba? Kamusta tayo mga kapatid? Sino bang masigit mong kailangan? Dahil kung ang Diyos ang ating hahanapin, higit sa lahat, atin siyang matatagpuan. Matthew 11, no? yung verse na sinight kanina, from 28 to 30, the Lord is inviting you. Okay? He is inviting you today to come. Hello? Jesus is inviting us today to come. Come to me. Sabi ni Jesus, all of you who are worried and carrying heavy burdens, and I will give you rest. The Lord is inviting you today. Come. It is a command. Okay? But God wants you to come. Pansinin niyo ito. Madalas, ang akala natin, no? Hindi natin siya kailangan. Alam niyo kung bakit ko nasabi yon? Kasi ini-invite ka na, hindi ka pa pumupunta. Madalas lang siya nag-aantay sa'yo. Ang gusto niya, pumunta ka. I'm not talking yung pagpunta nyo dito sa church. Kasi anytime you can come eh. You can come and go. Pero si Lord every day, ini-invite ka niya. Pagising mo pa lang sa umaga. Pagising mo pa lang sa umaga, ang gusto niya nang maranasan ikaw. Ang gusto niya nang maranasan yung presensya mo. Gusto ng Lord na makasama ka. Now, are you willing to be with Jesus? Mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. At sa pag-ibig na yon, gusto ko niyang bigyan ng kapahingahan. Napapagod ka na ba? Sabi ko nga sa inyo, without Jesus, we are nothing. Masasayang yung pinagpapagalan mo ngayon. Masasayang yung pinagtutuunan mo ng panahon ngayon. Masasayang lahat ng ginagawa mo kung wala siya sa lahat ng yun. And we need to honor Him. Isa lang ang gusto niya. Lumapit ka sa Kanya. Philippians 3 verse 18, ganito yung idea ni Paul eh. Kung bakit ganun niyang kailangan ng Panginoon.
Sabi ni Paul, "For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows that they are really enemies of the cross of Christ." Mali na naman ako. Philippians 3:8 pala. Sorry. Kanina, walang 1. Sorry, pasensya na, medyo tumatanda. Philippians 3:8, sorry. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ. Jesus, my Lord, for His sake, I have discredit everything else, continuing it all as garbage so that I could gain Christ. Imagine niyo yun? Anong diniscredit niya? Discarded? Ano yung diniscarded niya? Yung ano? Yung ibang bagay para lang matagpuan ng Panginoon. Bakit? Ganun niya kakailangan ng Panginoon. Ganun ka-valuable ang Panginoon sa kanya. How about us? Do we consider Jesus more valuable than the things we invest with? Masiningnan ba natin si Lord ngayong linggo na ito, ngayong araw na ito na mas mahalaga, higit doon sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin? Are we here to meet with Jesus dahil kailangan natin siya? Are we here sitting in this place, listening to His Word, kasi mas gusto mo siyang maranasan higit sa mga pinagkakaabalahan mo ngayong araw? I will tell you this, mga kapatid, na kung hindi natin babaguhin yung motivation natin, knowing Him in our life, para lang tayong, alam niyo yun, bulaklak, na kapag diniligan, tsaka lang siya magiging, maayos, namumulaklak. Alam niyo, bilib ako dun sa mga halaman na binigay sa atin dito. Kahit hindi mo diligan ng isang linggo, meron pa rin siyang alam niyo yun? Meron pa rin siyang buhay. Pero ano yung napapansin mo? Bagamat meron siyang buhay, makikita mo yung lupa niya tuyo. Pero kapag araw-araw mo itong dinidiligan, araw-araw mo itong tinutubigan, ano nangyayari? Ito ay nagbubunga. No? Simula nung araw-araw na pinupuntahan ng nanay namin yung mga halaman, ngayon masigla na. Araw-araw kang pinupuntahan ng Panginoon para punuin ka. Kaya lang madalas, pinagpapalit mo sa iba. That was the sad reality of faith. In order for you to live, in order for I to live, the Father sent His Son. In 1 John chapter 4 verse 9. Dahil mahal tayo ng Panginoon, isinend niya yung anak niya para sa'yo. Sinugo niya yung ating Panginoong Yesus para maranasan natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig. God show how much He loves us. Parang wala kayong naramdaman. Di ba? God showed how much He loves us by sending His one
and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Sabi ko kanina, kung wala yung head, the body will die. Without Jesus, we will die. But then God sent His Son for you and for me in order for us to live into eternity. Ulitin ko, araw-araw, pinupuntahan ka ng Diyos. Oras-oras, minuminuto, sigu-segundo, nandyan siya para sa'yo. Kaya lang ang tanong, willing ka bang i-welcome siya? Papasukin siya sa buhay mo? Bigyan kanya ng kalakasan na nagmumula sa kanya? Are you willing to experience Him in your life? Ang gusto ng Diyos, manatili tayong buhay. Hindi lamang buhay sa pisikal na aspeto ng buhay, kung hindi manatili yung inyong buhay espiritual. Huwag po tayong makontento ng dahil naniniwala na tayo sa Panginoong Hesus, okay na yon. No. Hindi po yun sapat. Ang kilalanin siya araw-araw ay kulang pa para maging sapat. Gaano ka nagugugol ng oras ng panahon para maranasan siya? Because apart from Him, we cannot do nothing. Apart from Jesus, we are nothing. Hello? Kung wala si Kristo sa buhay natin, para po tayong mga sangang itinapon na sa apoy dahil wala ng kabuluhan at hindi na nagbubunga. God is investing His life for us. Imagine ninyo, nang dahil sa ating mga kasalanan, siya ay naging makasalanan in order for us to live righteously. At sa pamamagitan niya, tayo ay binigyan ng panibagong pag-asa. Lahat po tayo na naririto ay namumuhay lamang sa biyaya at habag ng Panginoon, sa Kanyang dakilang grasya. Kaya mga kapatid, huwag po natin sayangin yung panahon. 2024 na po. Napansin nyo, ang bilis na ng panahon. Magta-35 na ako. Unti na lang, 40 na. Ang bilis, sobrang bilis ng panahon, tumatanda na tayo. Hindi natin napapansin yung panahon. Diba? But then in Ephesians chapter 1 verse 7, ano na lamang yung grasya ng Panginoon sa atin? In Him, we have redemption. Ephesians 1:7, in Him, we have redemption. No? He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgive our sins. Sobrang maibigay ng ating Panginoon. At ganun na lamang yung Kanyang pag-ibig para sa atin. We're living in His grace. Kaya mga kapatid, paalala lang po, sa araw na ito, wala po tayong ibang patutunguhan sa buhay na ito. Wala po tayong ibang higit na kailangan o hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Ang ganda nung kantang, di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat
ikaw ang masigit ko. Kailangan. We need Jesus. Kailangan natin siya. And that is the truth. Mga kapatid, yun yung katotohanan na kailangan natin ng Panginoon. Kailangan mo ba ang Diyos? Higit sa lahat? Kailangan natin siya. Kaya mga kapatid, let us invite or welcome Jesus in our life to come. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon. Pero pare-parehas tayo ng kondisyon. Ano yun? We need Him. Ano mang kondisyon ang meron ka, kailangan natin siya. That's why let us welcome Jesus in our life. Hayaan mo siya na pangunahan ka sa buhay na meron ka ngayon. Dahil kung tayo ay malayo sa Kanya, tayo ay walang kabuluhan. Hindi natin kayang gawin anumang mga bagay na itatangan sa atin ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo. Oh. Yung tapik na magigising siya. Huwag naman sa mukha, ha? Gisingin mo lang. Oh. Kumakatok na si Lord, papasukin mo na. Eh? He wants to come in your life. Gusto ng Panginoon na maranasan ka niya. Gusto ng Panginoon na punuin ka niya ng pagpapala, ng karunungan, ng pagkakilala sa Kanya. Kailangan natin ng Panginoon. And to those who live in Jesus, anong sabi? Will bear much fruit. Bakit? Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng kalakasan. Siya ang pinagmumulan ng lahat. Jesus is everything that we need in our life. Siya yung kailangan natin. Kaya mga kapatid, sa ating pag-uwi ngayong araw na ito, sa pagliban natin sa lugar na ito, wala po akong ibang pakiusap sa inyo. Kung hindi, tanggapin ang Panginoon sa inyong mga buhay, kilalanin siya ng lubos, at hayaan siya ang maging tagapanguna ng ating mga buhay. Alam nyo, minsan, sinabi ni Pastor Eric Owen sa akin, sabi niya, Frank, alam mo, hindi pa talaga sila naboborn again eh. Alam nyo, minsan nasasaktan ako pag ganun yung naririnig ko. Alam nyo kung bakit? Kasi, parang walang nangyari doon sa journey na pinagpagalan namin. Pero ito lang po yung malinaw na mensahe sa akin. Being a born again is not a one-day event. It is a day-to-day basis together with God. Bakit? It is an experience. Hello? Experience po ito. Hindi ito about religion or about the one-day conversion that you have. It is an experience na dapat mo siyang maranasan araw-araw. Na dapat nababago ka araw-araw.
Nabibigyan ka ng pagkakataon na mabuhay ulit bilang panibagong tao. I want to cite this verse. Itong huling verse na ito. Ito yung life verse ko. 2 Corinthians 5:17. Gusto kong i-cite itong verse na ito kasi kung papansinin nyo, dati pinanghahawakan ko. Na-born again na ako eh. Pero later on, I realize I need to experience Jesus day after day after day. Bakit? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, this means that anyone, take note, that anyone who belong to Christ has become a new person. Sa ibang translation, ang sabi, in Christ. So kapag wala ka kay Kristo, ano ka? Namumuhay ka sa luma mong pagkatao. So hindi lang siya one-day event. Okay? It is a process of living in Christ every day. Hello? Araw-araw. So ibig sabihin, every day kailangan bagong nilalang ka. May nakikinig pa po ba? Everyday kailangan binabago ka. Bakit? Kasi si Kristo na yung nagiging dahilan kung bakit ka nabubuhay. Anong sabi? He become a new person. The old life is gone and a new life has begun. Every day is a new beginning. Hello? Araw-araw ay bagong panimula na dapat ang tangan-tangan mo ay bagong pagkataong nagmumula kay Kristo. Kaya lang, kung sa araw ng bukas, hindi si Kristo ang dahilan kung bakit ka nabubuhay, magkakaroon ng problema. Dahil ang katotohanan, ang buhay ay sa Kanya lang matatagpuan. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. So kung ngayon, kasama natin si Kristo, bukas hindi tayo makakapunta sa Ama. Again, it is a day-to-day experience. Kaya yung paalala ni Peter, be alert and have a severe mind because the enemy is like a roaring lion waiting someone to devour. Why? Kasi maraming opportunity ang kaaway para ibalik ka sa kanyang kawan. Again, we need to experience Jesus every day. Kailangan natin siya. For us to have life, not just ordinary life, but an eternal life with Him. Amen? Again, without Jesus, we are nothing. Uulitin ko, kung wala si Kristo, tayo ay walang kabuluhan. Without Him, we cannot do nothing. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Pasalamatan natin siya sa kanyang biyaya. Hallelujah, Lord. Salamat po sa inyong biyaya at habag sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, thank you for your message. Thank you for your word. Thank you for giving us reminders, Panginoon, and encouragement to pursue our faith before you, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa grasya mo na nag-uumapaw sa aming mga buhay. Lord, I pray na nawa yung bawat isa sa amin ay manatili sa inyong presensya, Panginoon.
na kami, O Diyos, ay hindi manghihinawa na hanapin ka araw-araw. Na Lord, magkakaroon kami ng desire na maranasan ka. Mula pa lang ng pagmulat ng aming mga mata, Ikaw na, Panginoon, yung aming hinahanap. Ikaw na yung gusto naming maranasan. And Lord, we are excited to feel you in our life, O God. Na Ikaw yung manguna sa buhay namin. Na Ikaw yung manahan sa amin. Ay Lord, mas kailangan ka namin higit sa lahat. Hindi namin kayang mabuhay nang wala ka, Panginoon. Kung noon, O Diyos, kami ay parang nasa kawalan ng wala ka, Panginoon, what more today kung hindi ka namin mararanasan, O Diyos? Lord, continue to renew us every day, O God. To fill us every day, Panginoon. It's like our daily bread that we need you every day, Panginoon. It's not by the bread we live, O God, but by your presence, O God. We need you more. We need you more, O God. Jesus, live in us, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kakontentuhan sa buhay at kasapatan, O Diyos. Hayaan mo ng bawat isa, Panginoon, na nagpapagal sa kanilang spiritual na kalagayan ngayon, ay maranasan ng kapahingahan na nagmumula sa inyo. Lord, we welcome you in our life. Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang patuloy naming maging sandigan at kapahingahan, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Let your people know you and acknowledge you in their lives, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. And I pray, Lord God, that we can minister before you, Panginoon, with our lives, Panginoon, full of your presence, O God. Ikaw nga po ang manahan sa amin, O Diyos. Walang ibang makakapagbigay nito sa amin kung hindi kayo lamang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos, ang aming kasapatan. Kaya salamat, Panginoong Yesus, sa buhay naming taglay ngayon, sa kalakasan, sa karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Ikaw nga po, O Diyos, ang manahan sa amin sa lahat ng pagkakataon. Help us, O God. Help us. At salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito, Ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto ngayon. Salamat sa oportunidad. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay malayang sumasamba sa inyo. Salamat. Salamat. Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang kapurihan, ang kadakilaan, at pasasalamat. At ito'y sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat po'y magsabi ng amin. Ayan. Praise God.